Hallelujah. Magandang hapon sa inyo. Makakaupo na tayo. Sino po excited sa hapong ito? You are here because you are so excited, no? Now, bago po ako mag-start, gusto kong i-greet yung mga first-timer. Palakpakan natin yung ating mga first-timer. I-welcome you po dito sa Dulos family. Pero mas malakas pa kanyo ng mas malakas yung nag-invite. Ano? Mas malakas dapat palakpak niyan. You know, the greatest thing that you can do to a person is to help that person find his way back to God. Alam niyo, pag may kaibigan kayong dinadala kayo sa, sa Mall of Asia, sinasama kayo sa mountaineering, sinasama kayo sa sinihan, mabait yung tao na yon. Pero pag yung tao dinala ka sa Diyos, ibang usapan yun. Iba yon. When you have a friend who try to bring you back to God, sa akin yun ang tunay na tao. Yung tunay na kaibigan yun. Bihira ka ng ganong may kaibigan. Kaya, if you come here for the first time, I'd like you to be grateful and thankful to God for that person that invites you. Palakpakan natin once more yung nag-i-invite. If you come here, dito po sa PICC, tawag po dito, PICC, Forum 3. Dito po kayo nag-meet every Sunday. Alam niyo po, some of you probably asking question, anong religion to? Hindi po ito isang bagong religion. Well, let me share kung ano po ang vision ng Dulos for Christ family dito. Number one po, ang vision natin dito, naniniwala kami na may pag-asa ang bayan at ang vision namin ay nation transformation. Naniniwala po kami na panahon na ng bansang Pilipinas ay mabago. Tama po ba? Siguro naman lahat po tayo rito ay gusto nyong makita ang tunay na transformation ng bansa natin. Amen po ba? Amen. Sino yung gusto mong babago bansa? No? Yung hindi naman tayo pinagtatawanan ng ibang bayan, no? Para tayo laging hirap na hirap, parang nawawalan tayo ng pag-asa. No, naniniwala kami mababago ang bansa. So if you come here, that's who we are. Kami po yung mga Pilipino na naniniwala na pwede pang magbago ang bansang Pilipinas. Yan ang unang reason. Pangalawang reason kaya po kami narito sa Pilipinas, ito yung vision pong ito, mangyayari lang yon kung ang pagbabagong hinahangad natin ay magsisimula sa ating mga sarili. Personal transformation. Personal transformation will lead to national transformation. If you want to see our nation transform, you have to see yourself transform. Now, having said that, ang transformation po, nangyayari lang po yan kapag ang Diyos ang tinanggap mo sa buhay mo. So we are promoting hindi lang po nation transformation, but the second thing is we promote, listen to this, personal relationship to God that leads to personal transformation. Hindi ka naman kasi makakapagbago kung wala ang Diyos eh. Tama po ba? Basahin niyo ang Bible, ang tanging nagbabago lang sa tao, Diyos. At ang tanging rin magbabago sa bansa natin, Diyos. Kaya po narito ang Dulos for Christ para mag-promote po kami ng gospel, ng mabuting balita, para mga tao magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Katulad ko, at the age of 21, wala akong personal na relasyon sa Diyos. Ang buhay ko ay walang purpose, walang meaning, walang direction. Lahat ginawa ko, imbis na makatulong ako sa pamilya ko, sa bayan ko, nakasira ako. But in 1981, at the age of 21, ako po yung nakakilala sa Panginoon. And when the Lord changed my life, I become a transformer. I become a change agent para sa nation ito because I desire to see our nation be transformed in Christ. Kaya po dito sa Dulos for Christ, pag pumunta ka dito, wala kang magagawa, maniniwala ka na ang bayan ay mababago. Tama po ba? Sino rito yung kaisa sa vision sa Dulos, naniniwala ka, gusto mong mabago ang bansa natin? Taas yung kamay. Ayan, baba nyo. Pangalawa, sino sa inyo ang amin, hindi mangyayari ang national transformation kung walang personal, individual transformation. Taas yung kawayong naniniwala sa personal salvation. Personal salvation means having personal relationship with God. That's why
we don't promote religion in this place. We promote personal relationship with God. Personal relationship will leads to personal transformation. Personal transformation will lead to nation transformation. That is our vision. Kaya po to, hindi religion pinag-uusapan dito, transformation. Amen? Transformation ng ating buhay at pagbabago, transformation ng ating bayan. Palakpakan natin si Lord sa binigay niyang vision sa atin. Now, kapag tayo po ay naniniwala sa vision at sa relationship na ino-offer sa atin, ano ang basihan ko? Ang basihan ko, Bible. Sa Bible, pag sinabi ng Bible, yun ang nangyayari. Pag sinabi ng Bible, final authority. You have to put your hands on the Bible and said, God, your word, the Bible, is the final authority of my life. Until you go to that level, you will never experience transformation. Hindi ka pwedeng maniwala sa Bible na iba-ibang piraso lang, yung mga verse lang. No. We believe on the whole Bible. It is the Word of God, and it has the power to change and transform my life. So lahat po ng mga taga-dulos, naniniwala po kami sa Bible. Kaya yan po yung pinipreach namin pag Sunday, yan din po yung aming binabasa araw-araw, kasi malabo ako magkaroon ng transformation kung wala ang Bible. Sabi ni George Washington, you cannot rule a nation, you cannot run the nation without God. Without the Bible, you cannot run the nation. Si George Washington, sinabi yan. So, ganun din po ang aking nakikita. Paano maayos ang bayan natin kung walang role ang Bible? So, dito po sa Dulos for Christ, the Bible is the final authority. The Bible is the one who will speak to us. The Bible will be the guiding post. Siya po ang naglilid, siya po ang nag-guide sa atin. Anything na ginagawa natin, hanggat maaari, nasa Bible. Halimbawa, example, yung pagmamahal sa tao, nasa Bible yan. Yung pagmamahal sa magulang, nasa Bible natin yan. Yung huwag kang magnanakaw, nasa Bible din yan. Ha? Yung patawarin mo ang mga kaaway mo, nasa Bible din po yan. Tithes and offering, nasa Bible din po yan. Ang kaligtasan sa Diyos, nasa Bible. So lahat po ng ginagawa natin dito, nasa Bible. Kaya po, every Sunday when you come, you are safe in this place. Kasi, pwede mong i-check kung tama tinuturo ni Bishop Uriel. Pwede mong i-check. Pwede. Pag ako nagtuturo, binalagay ko yung verse. Panoorin mo yung verse, tingnan mo, basahin mo. Kasi kung hindi po yan Bible, hindi pwede maging church kung walang Bible. Kaya ka church kasi naniniwala ka sa Bible. Tama po ba? So this church, the final authority is the Bible. In fact, ngayon, magbabasa ako ng Book of Acts chapter 12. Then, yung Bible, babasahin natin, then i-apply natin sa buhay natin. Para sa ganun, yung Bible ay may bahagi sa buhay natin. Acts chapter 12 is about the role of crisis and the role of prayer in crisis. In fact, ang topic ko po ngayon is the power of corporate prayer. No? Yung iba po, hindi na po ngayon naniniwala sa prayer kasi parang ang prayer is a very spiritual world. Kaya sila po, hindi sila naniniwala sa prayer kasi spiritual daw. I'm sorry to tell you that God's word will never change. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. So, huwag ko kayo maniwala na ang prayer ay nalalaos. Hindi totoo yun. Hanggang ngayon, epektibo pa rin ang prayer. In fact, ang prayer pa rin ang hinihintay ng Diyos sa atin. So, this time, makikita nyo po kung paano ang result ng panalangin sa mga taong nagkakaroon ng crisis. Now, before I read Book of Acts chapter 12, sino sa inyo may nakaranas ka na ng crisis? Taas yung kamay, yung nakapastor, crisis. Yung crisis sa buhay, bakit ka may crisis? Financial eh. Okay, ikaw, anong crisis mo? Trabaho eh. Ikaw, anong crisis mo? Yung magulang ko may sakit, grabe. Daan-daang libo gastos eh. Ganun ba? Okay, ano pa crisis mo? Yung aking personal relationship sa tao. Yung asawa ko, may crisis kami. Eh ikaw, crisis ko, wala akong boyfriend. Talagang crisis na. Tuyo-tuyo na, di ba? O sino pa? Alam nyo, lahat ng tao may kanyang-kanyang crisis. Tama. Para yung mga Pilipino sa probinsya o kaya dyan sa mga iba't ibang lugar, pag may crisis sa pera, ang tinatawag niyan, Bombay. Tama. Pag ikaw may crisis, si friend. Tama, si friend, si kaibigan. Pag ikaw may problem, siguro isa mong kaibigan, another friend. But doon sa Bible, tignan ko, meron sila ritong crisis. No?
na I want you to learn, napuntahan yung place na to, I tell you, makakatulong kayo. Naulitin ko, lahat po ng crisis, whether it is finances, family problem, job-related problem, or probably relationship problem, yan po ay pwede pong tugunan ng ating Panginoon. In fact, gusto ko makita niyo, ito po yung isang extreme crisis. Extreme crisis. You know, kapag nandun ka sa extreme crisis, I don't know what will you do. But let's look at the Bible. How these early believers experience extreme crisis and look what they have done. Let's read on verse 1. Verse 12, chapter 1, verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Sa verse 1 pa lamang, pinipersecute ang church, ipina-arrest ang church. Sino ba ang church? Well, physically, nung panahon po na yun, kakarampot pa lang sila. This movement that was intended to be worldwide, they are just beginning. Bagong-bago pa lang to. Pero grabe naman, King versus Christian. Parang tinitingnan mo sa no much. Sino no much dito? No much dito si Herod. Pero akala niya si Herod kasi king siya, inismall niya ang church. Akala niya yung church na to, pag pinapatay niya, alam niyo, sometimes people think to us, para tayo mga walang kwentang tao, para tayo mga sungot lang yung mga yan, mga board, ginaganon lang tayo. Kasi nga, yung hari, ang tingin niya sa church, ganun. Parang yung mga tao ngayon. Halimbawa, dito, nag-gather tayo dito. Yung mga tao sa labas, tulos for Christ. Diba, ganun lang sila. Si Herod, ganun din ang attitude niya sa church. You know, unfortunately, most people, their attitude to church is just like that. Tapos, maliit lang daw sila, pero pinipersecute nila. Maliit lang sila, pero inaaresto nila. Bakit? Are they evil people? No. Are these people? Ano ba ginagawa ng church? They are not raping people. They're not killing people. They're not, robbing people. They believe on Jesus. They love to preach. They just tell people, hey, you can be delivered from sin. Hey, you can be set free from darkness. That's their message. They don't even commit any crime. But how come this king trying to kill all these people? You know why? Because they become an agent of the enemy, Satan himself, or Lucifer, because they want to stop the spread of the gospel. So, makikita nyo po to, underdog ang church, ang Herod, yung hari, grabe, pinersecute at ngayon pinapapatay ang mga tao. In fact, sabi po ng verse 2, eto na po yung nangyari sa verse 2, he had James, hinuli si James, the brother of John, put to death with the swords. Sinampulan yung early church. Pinatay si James. Ano kaso? Preaching the gospel. Did he rape? No. Did he commit any crime? None. Wala siyang ninakawan, wala siyang pinatay, wala siyang rape, wala siyang inargabyado. Bakit siya pinatay? He just preached about Jesus. That's persecution right there. By preaching Jesus, people are mad. Parang sa panahon natin, wala naman tayong ginagawa. Nagpipreach lang tayo ng Jesus, nagpipreach lang tayo ng totoo. Nakagalit ang mga tao. Well, noon pa ho yung problema. Ha? And I tell you, yung pag wala kang ginagawa, pinaghahandaan kang patayin, hulihin, that's crisis right there. Pagdating po ng verse 3, sabi po ng Bible ay ito, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of the unleavened bread. Nung nakita niyang habang pinapatay niya yung mga Christian, si Herod po kasi Roman representative sa Israel yon. Ibig sabihin, hindi taga-Israel, hindi siya Israelita. Isa siyang dayuhang Romano. Nagkataon dahil Romano siya ang ginawang hari para sakupin ang bayang Israel. Sa Israel, ang tawag sa kanila, mga Jewish people. So yung Romanong hari, sa katawan ni Herod, hindi siya Israelita. So ang Israel ay under control ng Roman Empire. Apparently, this king that is ordained by Rome is now controlling Israel. And of course, as a king, you have to please people.
And he find that the way he killed James, the brother of John, my Bible is telling me, when he saw that this met with approval among the Jew. Natatakot siya mag-rebel ang mga Jew, natatakot siya na siya ang baka mawala, ma-dethrone na sa king. So he tried to please, at ang sabi ng Jew, kung gusto mong matawa kami sa iyo, patay, kulihin mo yung mga Christian na yan. Bakit? Pinatay na namin si Kristo, nagbabalita pa na buhay pa. Ginaulihan mo na lahat yan. Nung hinuli niya si James, pinatay niya, lumapit yung mga Jew sa kanya, ang galing mo. Ganyan ang gusto namin sa hari. Na-please siya, sabi ng Bible. This met with approval among the Jews. Because of that, he proceeded to seize Peter also. Bakit si Peter? Siya po siya kasi ang identified leader ng church nung panahon na yon. He is part of the 12. So, Herod decided, get that man. So, kinuha nila si Peter. This happened during the festival of unleavened bread. Number 4, verse 4. After arresting him, nakuha na si Peter, he put him in prison. Wow. Handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers. Hinuli siya, kinulong siya, binantayan siya ng 16, 4 times 4, 16. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Yung statement na yon, he will be put in the trial and then he will kill Peter as he killed James. And then verse 5, ang sabi po ng verse 5, so Peter was kept in prison and then suddenly the ship of the story comes. Pinakita yung plano ni Herod kung paano niya papatayin ng mga Kristiyano. But the Bible never neglect to tell the real story. While it seems like in the picture, Herod is in control. Are you listening? It seems that Christians are suffering from persecutions. They look so helpless and hopeless. And then you begin to ask question, Lord, ano ginagawa mo? Pinatay na si James, wala ka bang aksyon? Ngayon, papatayin naman si Peter. Lord, ano ginagawa mo? But the Bible said, but, say the word but. The word but, biglang nag-change ng focus. But, the Bible said, the church was earnestly praying to God for him. In the moment of their crisis, they were seemed so helpless, they turned to prayers. And this is not a personal prayer. They call it the church was earnestly praying to God for him. Meaning to say, they conduct a corporate prayer. The church. Because the church is not one person. The church, we are the church. It's not the building, but it's the body of believers. So when you look at the church, it's not about the building. The church are people, the church are composed of people who believe on God, who make Jesus as their Lord and Savior, just like them. That's the church. And according to what we are reading right now, the body of believers, the corporate people, corporate believers, they pray earnestly. Now, I'd like to stop there because you have to look into this. Yeah, they have crisis physically. It seems that Herod is gaining ground. And it looks like the Christians, natatalo ata sila, nauubo sila, pinapatay sila. I want you to see how prayers will turn around the situation. Alam nyo, lahat kayo, sino rito naniniwala ka, kailangan mo ng turn around experience? Taas yung kamay. Yung babalik rin ng sitwasyon. Ha? Yung mukhang nananalo si Herod, bandang huli panalo Christian. Ha? Alam nyo, minsan ang Satanas, akala niya nananalo siya. Pero suddenly, God will turn around. Because why? Now look, you might underestimate prayer. Now, bago ako magtuloy, ang dulos po, we are now more than 20,000 as a church. Pero alam nyo, hindi lahat ng 20,000 people believe on corporate prayer. And I'd like to address this truth towards you right now. Ang pastor nyo po magsasalita sa inyo sa hapong ito. Ako po kasi naniniwala ako sa corporate prayer. You know, when we do our corporate prayer, suddenly, nilid tayo ni Lord mag-pray doon sa harap ng Rizal Park, doon sa monument no sa Rizal. We begin to pray there. It's a corporate prayer. Ibig sabihin nun, madami ang nananalangin. You know what? We go there with 2 or 3, sometimes 400, sometimes 500. There were times 3,000.
Nagsimula pa po kami ng November, ngayon po ay about 80 days na. Sa 80 araw na yon, kahit isa hindi ka pa nakapunta. Because you don't understand what is the meaning of corporate. Honestly, kung ako sa'yo taga-dulos ka, tanong ko sa'yo, ano ba dahilan? Ba't hindi kita makonbinse? Ha? Lagi na lang ako nagpipreach. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagpupunta. Sino sa inyo, ayoko naman sabihin, mahiya ka naman sa sarili mo. Ayoko naman sabihin niya na, sino sa inyo nakapunta na ron? Taas yung kamay. Yung naka-attend ka na ng morning prayer. Ha? Sino yung hindi pa? Yun. Palakpakan natin yung mga hindi pa. Pupunta na yan. Amen. Kung hindi ka pa nakakapunta, just to let you know, every 5:30 in the morning to 6:30 or 7, we are doing this corporate prayer, katulad nila. We pray earnestly for something. Kasi po, si Bishop Oriel, naniniwala po ako sa power ng corporate prayer. No? People might underestimate this, but I tell you, I am a believer of prayer. In the first place, I am a product of prayer. Everything I did here is just the result of prayer. So I am a believer of prayer. You know, kasi po ang nangyari sa mga Christian, ang prayer kasi sa kanila, parang ano lang information. Sa isip lang pero pag sinabi yung revelation, pumasok na dito. Alam nyo, kapag ang prayer na topic, nandito lang, hindi ka mananalangin kasi naiisip mo lang Pero pag sinasa puso mo na ang prayer, matatagpuan mo sarili mo kasama ka sa panalangin. Ngayon, kung hindi ka nakakasama sa prayer, kasi baka doon ka pa lang sa level na you were informed that you need prayer, pero you're not yet convicted to pray. Iba ko kasi yung convicted ka, kaya ka nagpe-pray. Iba rin po yung alam mo na dapat mag-pray. Yung alam mo, dito lang Tingnan mo, wala ka doon sa prayer. But when you are convicted, I tell you, that's another level. Yung nabasa natin sa Bible, and the church earnestly pray for him, that's a conviction of prayer. Convicted sila Wala tayong magagawa. Matindi si Herod, hari yan. Ano laban natin sa hari? Mag-pray tayo. Yun ang sabi nila. Tatagalogin ko prayer. Sa Bible, ang prayer, Tagalog ano Tagalog ng prayer? Ano? Mali. Ang Tagalog ng prayer, isumbong mo kay Lord. Yan ang prayer. Ha? So, nung sila'y nagpe-pray, nagsusumbong sila sa Diyos. Tama po ba? May anak ka, ang mahal ng bayad, tatakutin ka pa ng mamamatay ang anak mo, dalian mo, baka magpunta ka pa sa ospital, mawawalan ako ng kita, malala yung anak ko, dalian mo, ganyan mga yan Yung mga misis, naawa ko, mga anak ng normal, sinisesarya ng mga pastor Ay, ng mga pastor tuloy, ng mga doktor. No? Pero mo, normal lang dapat, sinisaryan pa. Bakit? Mas malaki ang gastos. Kaya, yung iba sa inyo, may asawa ka, makulit yung asawa mo, hindi mo makakuha sa paliwanag. May mga misis na ganyan Sabi mo sa mismo, alam mo, huli na to susumbong kita kay Lord. Tingnan mo, matatawa ng asawa mo, susumbong kita sa Panginoon. Hindi kita awayan, susumbong kita. Yung mga anak niyo matitigas ang ulo, sabi mo sa anak mo, anak, halika. Naubos na ilustrasyon, lahat pa ng sermon, hindi ka pa rin nagbabago, anak. Anak, tingnan mo ako sa mata. Isusumbong kita sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sumbong mo sa Diyos. Sino sa inyo inaargabyado ng amo nyo sa trabaho? Sumbong mo sa Diyos. Sino yung ikaw inaargabyado ng ibang tao? Sumbong mo sa Diyos. Sino yung halos katulad ng New Testament church? Pinipersecute ka, isumbong mo sa Diyos. Sino sa inyo may room sa iyong heart na magsumbong sa Diyos? Financial trouble? Lumapit ka sa Diyos. May sakit at karamdaman? Prayer. Kaya lang, itong mga Pilipino, pag walang pera, mas madaling lumapit sa Bombay. Sige, sino lalapitan mo pag walang datong? Prayer o Bombay? O minsan, pare, pautang muna, di ba? Bakit hindi natin makuha yung laban na to, no?
makapanalangin mo. Yun, ganito ba kayo? Alam mo, gipit ako ngayon. Brothers, dahil lang, makapag-pray nga, Lord. Ganito na lang ba lagi? Yung sweldo ko for 15 days, ang gastos for 3 days. Di ba? Naintindihan niyo ako, Lord, yung pang 15 days na trabaho, 2 days pa lang, ubos na. Lord, pwede bang bigyan mo ako ng sweldo na pang 15 days o 20 days? Sino sa inyo ang sweldo mo umaabot ng 45 days? Yung kahit ubusin mo 45 days, di pa rin nauubos. Eh bakit? Maganda sweldo mo. Sino sa inyo? Tsuk! Gumagano'n lang yung sweldo. Tsuk! Ay, wala na, ubos na. Crisis yan, Tama? Yung personal mo, gagastos pa lang. Bubulungan ka pa ng nanay mo. Anak, meron ka ba dyan? Gipit lang. Naku, patay. Gipit din pala to. Lalapit pa yung utang mo, tol. Pautang na. Naku, gipit din to. Yung isa mo, kuya. Naku. Alam niyo po ako, si Bishop Oriel, 11 kami magkakapatid. Pag lumapit yung isa kong kapatid, kuya, gipit lang ako. Oh, kuya, pwede bang pautang naman ang bayaran na kita? Okay. Kuya, gipit lang ako. Oh. Alam niyo, sabi ko, kailan kaya ako babayaran ng mga mokong na to? Wala. Sabi ko, Lord, Panginoon, crisis to sa akin. Buti na lang mabait yung misis ko. Yung misis ko mabait, si Ate Jar nyo. Sabi ko, kaya ginagawa ko kay Ate Jar mo, sweetheart, may nangangailangan sa kapatid ko, ikaw na magbigay. Alam niyo po, nakita ko yung puso ng asawa ko mapagbigay. No? Hindi po ako galit sa mga kapatid dahil inuutangan ako. Pero nakita ko, minsan talaga hindi kasya, kaya kinakailangan mong manalangin. Sino gusto tumulong? Taas yung kamay. Gusto lang, the spirit is willing, but the pocket is weak. Sino sa inyo nakaranas ng ganon? Di ba crisis? Na, alam mo na, awa ko sa'yo. Ano ba? Wala rin ako eh. Nako, kung alam ko iba sa inyo, kung meron lang, no? Hindi mo naman matitiis yung kapatid mo, yung nanay mo. Di ba? Minsan, binisita ko po yung nanay ko. Sabi ko sa mother ko, Ma, kamusta? Ay, salamat yung anak ko, binisita ko. O, kamusta na kayo? Anak, masakit ang ulo ko eh. Bakit masakit ang ulo mo? Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pinadoktor ko. Hindi nila makakuha kung bakit sumasakit ang ulo ko. Bay, tingnan ko yung TV niya. Yung TV niya malait. Tapos yung makakapal pa. Wala pa. Hindi pa ganun kaninipis eh. Makapal. Tapos hindi tumitigil sa kakaikot. Nanonood siya. Ayun, maalam mo na kung bakit sumasakit ang ulo mo. Bakit? Eh yung TV mo, umiikot eh. Parang di sasakit ang ulo mo. Awa niyo ako. Sabi ko, Ma, pag nanood ka ng TV, maghanap ka ng TV na ganun. Anak, alam mo naman, wala na akong trabaho ngayon. Naku, kinonsensya pa ako. So, binili ko siya ng TV. O yan, Ma, hindi na umiikot yan. Sabi sa akin, alam mo, hindi na sumasakit ang ulo ko. Eh, paano hindi na umiikot? Sino sa inyo mahal nyo, nanay nyo? But the pocket is weak. Totoo ba to? Totoo ba to? Sino ito mahal nyo kapatid nyo? Ha? Ate, may trabaho ka na, graduate ka na ako, pwede bang tulungan mo muna ako? Oo, sige, tutulungan kita, walang problema yan. Eh, nung araw may, ate, pero wala akong pera eh. Pag-pray mo, wala akong pera eh, kawawa ka na. You know, when you're in crisis, anong gagawin mo? Totoo ba may family crisis tayo? Financially. Eh, meron ka din bang personal crisis? Meron din. Pero binabasa ko dito, this is not about personal crisis. Ha? This is not about personal crisis. This is about church crisis. Bakit? Yung faith, ina-attack ni Satan, yung mga nananampalataya, hinuhuli, pinapersecute, at sila ay pinapatay. Pero tingnan nyo, sa gitna ng crisis, ang gusto ko sa kanila, marunong silang mag-pray. Alam nyo, iniisip ko, sana ganun din tayo. Kapag meron tayong mga crisis, may mga problema, we have to learn how to turn to prayer. Sana, pag may problema, nakaluhod na tayo. Na kapag meron tayong crisis, nakayuko na tayo sa panalangin. Bakit ang crisis, dinodraw tayo sa prayer? Kasi ang prayer po, it attracts something. Pag nananalangin po tayo, mga kapatid, ipinapakita natin that we depend on God. Kapag nagpe-pray tayo, we show to God, Lord, ikaw lang yung aming malalapitan. We unleash our faith. The day we pray, marami po tayong pinapakita sa Diyos. Eh, Pastor, pag hindi nagpray, marami ka din pinapakita. Pag hindi ka nagpe-pray, you are trusting yourself. Pag hindi ka nagpe-pray, you don't look upon God. Pag hindi ka nagpe-pray, because you are too helpless and hopeless.
But the church pray earnestly for him. Now, ano kaya ang nangyayari kapag ang church ay nagpe-pray? Ano ba ang Tingnan niyo po ito. Balikan natin sa verse 7. Verse 6. Verse 6 muna tayo. The night before Herod was to bring him to the trial, Peter was sleeping between two soldiers. Natulog na, binantayan pa, tinabi pa ng dalawa. Bound with 2 chains. Grabe, kinadena pa. And sentries stood guard at the entrance. Ito pong verse 6, pag tinignan nyo, may dalawang katabi, ipinosa sa katabi, binabantayan. Ito, pinapakita lang dito na si Herod matalino. Hindi niya hayaang magkaroon ng chance si Peter makatakas. Madami nagbabantay labas at loob katabi, walang chance na i-rescue siya nung SWAT ng mga Christian. Hindi pwedeng lumusob ang Navy SEALs ng mga Christians kasi well-guarded. Naintindihan niyo ako? Tuwing naroon yung dalawang gwardyang katabi at may kadena, nakatali, nakasarado, nakalak, nakakandado, ang pintuan, may nagbabantay pang mga soldiers sa labas, feeling ni Herod, I'm in control. Pinapakita ko lang sa inyo na pag ako gumalaw, wala kayong magagawa. Yun ang akala mo, Herod. Ano ginawa ng Panginoon? Tingnan niyo po ito, ha? Lahat ng bantay ginawa. Tingnan niyo si Lord. Partida. May dalawang gwardyang katabi, kinadena sa katabi, pinasok sa loob ng kwarto, pinadlock, at sa labas may nagbabantay. It seems like no way na makatakas siya. But look, tingnan niyo po ito. Verse 7. Because of prayer, suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and walking up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. Ano ang makikita nyo sa verse na ito? Pag ikaw ay nagpe-pray, ito may nakita ako. Ang ganda ng ginawa ng... Now, ulitin ko. Akala ni Herod, the church is lame. He thought that the church is weak. Kala niya, aambus-ambusin niya lang. Mamaliit-maliit. Hindi niya alam, siya king, yung kakampi natin, King of Kings. Nandiyan niyo ako. Akala niya siya ay hari, wala siyang alam-alam. Yung Panginoon natin, Lord of Lords and King of Kings. Nagkamali si Herod na labanan. Akala niya, lamang na lamang siya. Hindi niya alam, pagkasama natin ng Diyos, lamang tayo. Do you hear me? No, ipapakita ko sa ganoon lamang natin. Number 1, binigyan ni Lord ang church ng suddenly experience. Suddenly, say the word suddenly. Habang si Herod ay kalmanteng-kalmante at ang mga Christian churches nagpe-pray, kinakabahan, natatakot, umaasa sa Diyos. Samantalang si Herod nagbigay ng utos, suddenly, may umentra. Yan ang una. If you pray, God will send your suddenly experience. Sino sa inyo nangangailangan ng suddenly experience? Yung para bang bigla na lang, yun. Sino dito naniniwala, bigla kang tutugunin, Lord, may ibabuhay mo? Oy, baka mabigla kayo pag nakaranas kayo ng suddenly, pinagaling nanay tatay mo kasi nagpe-pray ka. Baka magtaka ka, pinagpe-pray mo yung best mo, tsaka hanap mo yung suddenly na-promote ka, suddenly naging 3 soble mo. Suddenly yan. Sino nangangailangan ng suddenly rito? Amen? Lungkot ko na, wala ka ng boyfriend, suddenly may nakakita sa'yo. Hallelujah. Bigla kang napaawit, no? Sabi mo, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sino sa inyo, biglang nagkaroon ng awit ang puso mo? I give you all of me. Diba? And you give me all of me. You're my end and my beginning. Diba? Though I lose, I'm still winning. I give you all. Suddenly. Sino sa inyo naniniwala sa suddenly? Yung suddenly, wala. Suddenly. Naku, maraming dalaga dito na nangangarap ng suddenly. Amen?
Sino rito yung lalaki, nanliligaw ka, no pansin sa'yo. Grabe, hindi ka pinapansin. Nagbalik ka ng chocolate, itinapon. Binigay mo bulaklak, itinapon. Nag-pray ka, suddenly. Alam niyo ba yung suddenly nag-change ng situation? Sino sa inyo nangangailangan ng reversal atmosphere sa buhay? Sabi mo sa katabi mo, may mababago sa prayer mo. Sabi mo, may mababago, may mababago. Sige nga, taas yung kamay na nangangailangan ng suddenly experience. Woo! Mag-ingay yung nangangailangan ng suddenly. Ba't wala ka doon sa prayer, morning prayer? Katapat ng morning prayer, suddenly. Kaya po yung mga uma-attend po doon, alam nyo yung morning prayer, sabi ko nga wag naman, kahit wag ng perfect 7 days a week, wag na ganon. Yung lamang ka lang, ang score mo, 4-3. Ano yung 4? 4 present, 3 beses akong absent sa isang linggo. Yung iba naman, naka 5-2. Sabi, grabe, 5 present, 2 absent. Yung iba, ako 6-1 ngayon Ano yun? 6 present, isa lang ang absent ko. Grabe, talagang inantok ako ikaw, ako 7-0. Bakit? Wala pa akong present kahit isa May mga 7-0 ba dito? Yung iba naman kasi 5-2. Ano yung 5 absent, 2 present. At least may 2. Pare, walang pong araw na kaming nananalangin. Ikaw na lang ang wala. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, ikaw na lang inihintay doon. Sino rito yung sasama sa corporate prayer? Gusto mo ng suddenly, hindi ka naman kasama sa prayer. Makinig kayo. Ang suddenly, binibigay ng Lord sa church. Pangalawa, the angels appear. Ibig sabihin nito, God is sending supernatural being to intervene in the affair of our situation. Do you still believe on angels? Taas yung kamay, naniniwala ka pa rin sa angels. Sabi ng iba, that's a very traditional thinking. Nag-post po ako sa Facebook, sabi ng mga tao, Bishop, ba't ang utak mo medieval? Para kang taga-unang panahon. Sabi ko, I still believe on angels. Kasi po, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ngayon, bukas, o kahapon man, ngayon at bukas, the Word of God still the same. Hindi po nalalaos ang angel. Wala po kayo makikitang angel na matanda, lulugo-lugo. Pasensya ka na, on the job pa rin ako ngayon Nakasalamin, parang lolo na. Sino ho kayo? Angel. Patanda na ho kayo nalaos na kami. Ang huling biyahe ko kay Abraham Sino po naniniwala? Totoo na merong ministering angels. Suddenly, God sent ministering angels to them. At hindi lang ministering angels, number 3, nagpadala siya ng light to penetrate darkness. You see, that's the prayer. Prayer lang, may suddenly, may supernatural being. Pangatlo, may light to penetrate darkness. Tapos nakita ko dito, yung pang-apat, it breaks the chain of darkness. Grabe, kusang nalaglag yung tinatawag na chain. Alam niyo, makinig po kayo mabuti. When we begin to pray, last November, iba talaga power ng prayer. Pagbalik ko po galing sa Amerika, bumalik ako sa prayer. Pagpunta ko doon, sabi ko, ba't kayo dito? Pastor, ginagawa na po kasi yung flagpole. Ganun ba? Tinignan ko, nag-speak sa akin si Lord. Sabi sa akin ni Lord, tingnan mo, araw-araw nyo kasing pinalibutan ng prayer. Pray kayo ng pray ng transformation. Sa transformation, laging unang tinatamaan yung pader nung flagpole. Tuloy, siya ang unang na-transform. Di nyo ba napansin? Panginoon, baguhin mo bayan namin. Ngayon, pinarepair po ng government. Gagastos daw sila ng 8 million para pagbalik natin doon, bago na yung flagpole at ng bandera ng Pilipinas. Nagkaroon po ng transformation yung lugar na pinapanalingan natin. Kung sa inyo po, hindi mahalaga yan, sa akin, makahulugan yon. Dahil pinapakita sa akin ng Diyos yung aking prayer, yung inyong prayer, o hindi ka kasali doon, wala ka naman doon. Yung mga kasama lang, okay? Yung mga nag-pray. Joke lang
Alam ko, sasama ka na rin, no? Pag hindi ba, ikaw na talaga yon, ha? Pag-pray namin, nakita po namin, nagbago. Ngayon pa lang ako nakakita, pray ka ng pray. Lord, baguhin mo bayan namin. Lord, tulungan mo kami sa eleksyon. Lord, ikaw po ang umipo ng mga aming government official. Sabi ni Lord, Amen. Sumagot si Lord. Alam niyo, unang binago, plug pole. Maniwala po ako. Every morning nagpe-pray po tayo sa elections. Every morning nagpe-pray tayo sa ating nations. And then one day, nung nagpe-pray po kami, alam niyo po, ang isa sa kinakalungkot ko, yung chain of darkness sa bayan natin. Pag sinabi pong may chain, the limiting power of the devil is upon this nation. 30 years na tayong naghihirap. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Parang hirap na hirap kami. Pumunta ako sa Singapore, walang natural resources. Sa Hong Kong, konti. Pero yumaman sila samantalang tayo. Alam niyo ba, ang Pilipinas is a nation na meron tayong gold. At alam niyo yung gold natin? The second largest deposit of gold na nasa Pilipinas. Of course, yung unang-una po nasa Africa. Pero ang Panginoon sa Pilipinas, dito ang napakaraming ginto. Alam niyo ba na meron tayong fossil oil? Alam niyo ba na marami tayong yamang panlupa? Grabe, yung isa sa 7 wonders of the world nasa Palawan. Yung best white sand ay nasa Philippine Beach. No? El Nido, puntahan mo yung tinatawag na Boracay. Yan pa lang po yung introduction ng mga beaches sa Pilipinas. Ang dami pa nating underdeveloped na beach. Alam niyo po, sino po umaamin? Napakaganda ng Pilipinas talaga. No, amen. Napakayaman talaga ng Pilipinas. Amen. Pero bakit tayo mahirap? Kasi po, yung mga kurakot, sila ang yung leader natin eh. For the last 30 years, nag-EDSA revolution ha. Nag-revolution na rin kay ERAP. Kinulong na natin si Makapagal. Lahat na, nagkaroon na tayo ng tuwid na daan. Nabaluktot lang tayo. Sila tuwid, sila kumita. Ano pa nangyari sa atin? Wala rin eh. Kasi nga, yung chain of darkness, hindi pa nabe-break. I have a good news for you. Because we pray, God will come. Amen. Sino po niniwala, itong 2016 election may mangyayaring maganda? Sino excited? Taas yung kamay. Sino naniniwala, magkakaroon ng suddenly experience ang Pilipinas? Sino naniniwala, God will send, alam mo, ina-imagine ko, pinag-pray ko talaga, Lord, pag kami pumunta sa gitna ng kalit, sinabi namin, tumigil kayo sa kakurakot, papatayin ka. Alam niyo ba, papatayin ka dito pag sinita mo mga politician? Gaano karaming media personalities pinatay because in-expose nila ang mga, alam niyo, pag ako nag-out, lumabas, at sinabi ko doon, subject ako, magkakatreat ako. Hindi pa ginagawa kasi hindi pa gawa yung aking bulletproof na kotse. Pangako ko sa inyo, pag nagkaroon ako ng bulletproof na kotse, sisigaw na ako. Kasi papatayin ka talaga eh. May regalo sa'yo. Number 1, lapida. Lapida, yun ang regalo sa'yo. Pangalawa, 6 feet below the ground ang paglalagyan sa'yo. Kakatayin ka talaga nila. Are you listening? Because they want to control. The chain of darkness is still there. Ayun, kaya kita nyo mga Pilipino, hindi magsalita, tahimik. Ninanakaw na lahat ng kanilang buhay. Nagbabay. Bumili po ako ng isang kotse. Hanggang ngayon wala pang plate number, pero siningil na ako. Bayad naman ako, kompleto, wala pa. Sino sa inyo nagkaroon ng BIR tax, nagbayad ka ng tax? Hindi mo naman binibigay, kinukuha na lang eh. Pero tinan mo yung ID mo, papel, ikaw pa magpapalaminate, ikaw pa magpapapicture. Bakit? Nasa kanila lahat yung pera, ikaw wala. Ang Pilipino, kawawa. Sa gobyerno, sila kumakain ng pork chop, ang mga Pilipino, ketchup. Kawawa mga Pilipino. Tingnan niyo yung mga buhay natin. Yung mga kapatid natin Pilipino. Sila fish fillet. Nag-sarap fish fillet. Isdang fish fillet kinakain kasi nagda-diet sila. Kasi puro may alta presyo na yung mga yun eh. Sila fish fillet, tayo fish ball. Yun lang sa atin. Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Kawawa mga Pilipino. Ilang taon na to? Chain of darkness nga eh. Hindi ho natin mapapatid dyan, maliban manalangin tayo muli. Prayer
can break the chain of darkness. Habang naglalantaran po ang pangungurakot, pagkukurap ng ating bayan, meron pa pong isang gustong sumira sa bayan natin. Sino po nakabasa ng mga post ko sa Facebook last 2 days? Taas yung kamay. Ano naramdaman niyo? Natuwa ba kayo? O naasar kayo? Grabe, nakita mo yung bashing? Matindi, no? Nung nag-post ako, grabe, ang tindi. Yung iba sa inyo, hindi man lang nag-likes. Wala talaga. Ginulpi na yung bishop nyo, kayo tahimik. Ano nangyari? Ay, kawawa naman si bishop. Sabi mo kay bishop, huwag na siyang pumunta diyan kasi. Yung pang sabi sa akin. Mga kapatid, I want you to hear this. Nung tayo nananalangin, teka muna, gusto ko muna puntahan kagad yung fast forward. Alam niyo po ba, hindi niyo ina-expect na yung ginawa kong pagsunog ng Nike shoes sa Cebu, hindi nyo naman ina-expect na i-cover ng ABS-CBN yan. Hindi nyo rin i-expect na yan ay mapupunta sa Inquirer. Tama. At lalong hindi nyo ina-expect kukunin ng Rapplers. At hindi nyo rin ina-expect na nag-email sa amin ang CNN humihingi ng permiso na ipalabas nila yung nangyari sa Cebu. Ibig sabihin, one act of a senior pastor like me to send the message to the world that we will not be quiet. We will not be silent. We will be loud. I tell you, naging trending yon, nataranta lahat ng kabaklaan sa buong Pilipinas. Yung LGBT. Of course, ang LGBT, mahal ko yung mga bakla. Alam nila yan. No? Wala akong masamang statement against them. Ang ipinapaliwanag ko sa kanila, tama. May karapatan ng mga LGBT. LGBT means lesbian, okay? Ano pa? Gay, LGB, bisexual, and then trans. Yun na yun, transgender. Yung mga tao na yon, may karapatan silang mabuhay, magtrabaho, makisalamuha sa atin, nang hindi natin pinagtatawanan. Huwag nyo silang i-discriminate. Kaya lang, pag binigyan mo sila ng approval, mag-gay parade sila. Nagalit sa akin yung mga tao dahil sabi nila, ba't mo ginagano ng LGBT? Oy, hindi ako galit sa LGBT. Mahal ko sila. Ang ayoko yung kanilang agenda at yung kanilang act. We love, again, I will repeat, mahal natin ang LGBT people, but not their actions and their agenda. Bakit ko sinabi yan? Maraming Pilipino hindi naman kayo nakapunta sa Amerika. Hindi naman kayo nakapunta sa Europa. Ang ibig ko sabihin, nagkaroon ako ng pagkakataon, 4 times a year nasa Amerika ako. 3 times a year nasa Europe ako. Nasa London ako palagi. Nandun ako, dinukutan ako sa Europe eh. Kaya naranasan ko madukutan eh. But I want you to hear this. Nag-observe ako sa bansa nila. Yung mga churches doon, halos mamatay na. Yung church nila, naging beer house. Yung mga sanctuary nilang malalaki, wala na. Naging restaurant na lang. Namatay ang church. Because they were so quiet. At alam nyo nangyari, malulungkot ka. One day, nagkaroon po ng tinatawag na Pride Parade. Yung gay parade. Pride Parade tawag nila doon. Doon sa public, gumagawa sila na yung mga lalaki, grabe, nakabikini, lalabas. Kadiri. Yak. Tapos magli-lips to lips sila doon. Lalaki sa lalaki. May mga bigote pa, grabe. Tapos yung mga babae nagli-lips to lips publicly. Nasyak ako dahil ang daming mga bata pinapanood sila. And they were clapping their hands. They were waving their flag, yung rainbow, ginaganon nila. But they don't know that this parade is destroying the mind of their young generation. Alam niyo po, umuwi po ako. Sabi ko, Lord, ganito ba ang mangyayari? Kasi mga Pinoy, gagayahin yun eh. Ha? Alam mo mga Pinoy, mangungopia yan eh. Ha? Nasyak ako. Ginawa ko po, ipinost ko yung mga picture nilang ganon. Yung mga naghahalikan sa kalye, lahat pinost ko. Now, the people begin to understand my stand. Sabi nila, kaya pala si pastor nang gigigil dyan eh. Because of the agenda. Now, tingnan niyo po itong mabuti because this is the chain of darkness.
Ito po yung maliit na manipulation ni Satan na pumapasok. Bakit ako anti-discrimination law? Ayoko ng anti-discrimination law. Because ako po may mga kausap po akong congressman. Unawain niyo po muna ito. Nakipag-usap ako sa mga congressman, kasama kong kausap yung ibang mga malapit na politicians. Ito palang LGBT, may agenda pala yan. Of course, ang proponent yan yung ladlad. Alam niyo yung party list na ladlad. Yung ladlad party list, ito po ay samahan ng mga LGBT na nanalo sila kasi 1% ang population ng Pilipinas, wala pang 1%. Meron silang population ng mga around 300 to 800,000 sa Pilipinas. Dumami na po sila ngayon. Pero wala pa hong 1%. Ang Pilipinas, ang Christian, 12%. Ang Catholic, 78%. So sila ay napaka-minority. Ang gusto ko sa kanila, nakakatuwa sa kanila, konti lang sila pero they are very loud. And because they are very loud, mukhang madami sila. Tapos akala ng mga tao, ito na yung kaisipan ng Pilipino. But the 12% evangelical Christian like us, we're so silent. The Catholics as well are so silent. Pag hindi ako tumayo, hindi ako nananindigan at walang sisigaw, yung mga silent minority na to, sila ang magpapasa ng anti-discrimination law. Makinig kayo mabuti. Ano ang anti-discrimination law? Ito po, galit tayo kapag dinidiscriminate ang mga pilay, ang lahat ng mga disabled. Payag ako dyan. Dapat anti-discrimination yan. Pangalawa, dapat yung mga babae magkaroon ng equal rights para sa mga lalaki. Well, tama yan. Dapat meron silang rights. Yung mga indigenous people na walang pinag-aralan, na mahihirap nandun sa bundok, dapat may rights sila. Hindi dapat sila yes, dapat nandyan sila. Lahat po yun. Pero sa ilalim po ng patong-patong na discrimination law, sa ilalim, andyan yung LGBT law. Yung wag i-discriminate ang LGBT. Now, the problem with that law is this. The moment you pass that law, ang agenda nila, anti-discrimination. Pero sa susunod nung, kasi anti-discrimination na, eto na gagawin nila. Una, sasabihin nila, gusto na namin ng same-sex marriage. Ay, hindi pwede yan, hindi kami gumagawa. Teka muna po, naipasa na ang batas ng anti-discrimination law. Dahil merong anti-discrimination law, ang same-sex marriage ay magiging legal. Ganon ang nangyari sa Amerika, ganon ang nangyari sa Europa. Pag pumasok na ang anti-discrimination law, papasok ang same-sex marriage. Now, I want you to hear this. Namang problema sila sa Amerika, I was there. Naawa ko sa kanila. Una sa building, lahat ng mga facilities dapat, dahil may anti-discrimination law na, may she, may he, tapos meron pang isa, others. Para sa LGBT. Hindi tiyak ang kasarian eh. Naintindihan niyo ako? So pag wala pa, wala pang others, he, saka she lang. Pag bakla ako, pwede akong pumasok sa babae. Babae, gusto mo yan? Biro mo katabi mo doon bakla. Ikaw paupo siya patayo. Paano siya iihi? Siyempre patay. Lalaki pa rin eh. Sino payag ang katabi mo sa CR yun? Well, that is their rights. Hindi mo sila pwedeng i-discriminate. Ha? Pangalawa, itong nakakalungkot. Makinig kayo dito ha. Na-shock ako nung pumunta ako sa eskwelahan nila. Yung mga batang maliliit na walang kaalam-alam, ini-educate na nila sa mga picture ng mga books, king and king. Dati, nanay, tatay. Ngayon, tatay, tatay. Yung isang book, nanay, nanay. Ibig sabihin, yung mga bata, kinukondisyon nila na i-accept yung immoral act ng pag-aasawa ng lalaki sa lalaki. Kinukondisyon nila yung mga bata. Now, that's the agenda right there. So magsisimula lang sa anti-discrimination, dapat tanggapin nyo kami, mahalin nyo kami, kilalanin nyo kami. Pag pinayagan mo sila, ano ang limitation? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Kung magsi-CR ba sila, pag bakla, lalaki pa rin? No. Kung saan gusto nila. Pag sila nagturo sa school, ituturo ba nila yung kanilang homosexuality? Wala kang control, karapatan nila. You see, the moment you allow this law to happen, boom, bukas na ang pintuan para sa kanila.
So yung mga batang maliliit na anak mo, sino gusto makita mo yung anak mo preschool, nag-iisip, katabi niya, classmate niya, I love you. Bakit? This is acceptable. Kaya lalaganap ang kabaklaan. LGBT mga bata, ang dami. Pumunta ka, tapos manonood ka pa ng ABS-CBN, si Vice Ganda, grabe. Tsaka si Boy Abunda, yung mga bata, tinan mo magsalita mga bata ngayon, kasintunog ni Vice Ganda. Kung rat-ratin yung mga nanay nila, soplakin ang, bakit? Kasi po, tingnan nyo naman ang pinapanood natin sa television. Di ba? Dahil comedian siya, tuwan-tuwa tayo. Wala kayong kaalam-alam. It's part of the agenda. They educate your children that this thing is just normal and acceptable. Wala kayong kaalam-alam. Yung mga anak mo nanonood ni Vice Ganda, may konti gusto na rin niya katulad ni Vice Ganda. Nanonood siya kay Boy Abunda, lahat ng kabastos, ang kabalbalan pinag-uusapan doon, buhay ng may buhay. Hindi niyo ba alam ang pinakamasarap na panoorin yung mga buhay ng may buhay? Wala ka makakuha ang aral sa kanilang pinapanood. Pero ngayon, yan ang nangyayari. So nag-post ako ng mga picture ni Vice Ganda na kung ano ginagawa niya pag nag-concert, mayroon siyang pinapakita, nakatuwad siya, yung lalaki, pinapampuit niya. Ito ba ipapakita natin sa mga bata? Ha? Kaya tama yung iba nananawagan na wag na panoorin yung showtime na yan eh. Kasi puro kabastusan ang pinapakita talaga dun eh. You know, I will be bold to tell you, if I will be silent, you see, I'm talking this for your church, for your children, for your grandchildren, for the sake of your people. Hindi ako makapaniwalang makatatahimik ako dito eh. Kitang-kita ako. So mga Pilipino, akala nila yung bakla bading lang, ganun-ganun lang yun. No. Again, we love the LGBT people, but I don't like their agenda. You should never like their agenda. You should never do their act. Hindi ko makita, one day pinayagan natin anti-discrimination law, makita sila, magpaparid dyan ng pride. Magpaparid dyan. Ganyan ang ginawa nila sa Canada, sa Amerika, sa Europa, lahat ng bansa doon, nagparade sila doon. And when they parade, pinapakita nila publicly, lalaki sa lalaki. Alam niyo ba? Alam niyo ang truth about Katrina? I want you to hear this. Because hindi ito sinulat ng mga writers o mga journalists. But what happened to Katrina is this. Sa New Orleans, 2 days before Katrina came, nagplano ang lahat ng LGBT. Sabi nila, gagawa tayo ng ingay sa mundo para tanggapin tayo. Pagdating ng araw na to, lahat tayo pumunta sa public, magpaparade tayo. We will show them act. Sex act. Naganda sila. Challenge niya yung mga bakla. Maghahalikan tayo doon. Mag-group sex tayo publicly. Nakasakay tayo sa truck. Wala silang magagawa. Wala nang pipigil sa atin. Meron ng anti-discrimination law. Pinlano nila. And doon sila sa hotel nung gabi na yon. But God laughed. God heard their plan. That night, New Orleans were struck by Hurricane Katrina. Patay lahat ng mga tao. Winasak ng Diyos yung bayan na yon. Ang sabi lang nila, may bagyo. Hindi ho. May sumpang dumating sa Katrina noong time na yon. Pero binabalita is just bagyo. But pastor who lives there, they know. Nagpe-pray sila nung gabi na yon sapagkat kinabukasan, magkakaroon ng magalaking gay parade sa New Orleans, sa Louisiana, and the church begin to pray. Hindi ina-expect ng church, hindi nila lang, basta they just pray. That day, that night, bago nila ihanda ang kanilang parade, yung mga cars nila, winipe out lahat yung kanilang plano ng Katrina. They were judged by God. Hindi po ako nagbabalita sa inyo ng kalokohan. Ganyan po ang nangyari kung bakit may bagyong Katrina. Sino nakakaalala ng Katrina? Kung naalala nyo po yun po ang nangyari doon. Because in the middle of that story, it's not just an event, it's just a news. There's something spiritual breakthrough that will happen there. Something that makes God mad.
Because bababuyin nila ang mga tao. Then God comes and intervene. Ginudge po ang lugar ng New Orleans. Ngayon po, kausap ko po yung ibang mga taga ron, sabi nila, we will never do that again. We will keep on praying na yung bagay na hindi na mangyayari. Sino sa inyo gusto nyo mangyari sa Pilipinas yan? That we invite curses for us. Hindi natin papayagan yung kinasusok naman ng Diyos, pananalunin natin sa bayan natin. Amen. Sino rito yung magsasabing no to anti-discrimination? Amen. Ipagsabihin nyo to para malaman ng mga tao. Konti lang naman yun eh. Ulitin ko, 90% ang naniniwala sa family. Kaya may good news ako sa inyo. Alam nyo ba ngayon 2017, magkakaroon po tayo ng tinatawag na 1 million gathering. Sino excited sa 1 million gathering? Gagawin po natin yan sa Luneta. Darating po si Bongki, tapos darating pa si Pastor Cesar. What a powerful atmosphere ang i-create niyan. Pero, nag-iisip ako, ano team? Ano team? Bakit tayo magtitipon dyan? Nag-speak na sa akin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi po ako ang national coordinator, ang gagawin po natin, bibigyan natin ng emphasize yung we love our family. Na sa Pilipinas, naniniwala tayo sa one man and one woman policy. Na ang kasal ay babae at lalaki. We don't believe on same-sex marriage. Sino sa inyo, dadalhin mo ang pamilya sa araw na yon at papakita natin sa Pilipinas, ang acceptable pa rin. Millions pa rin kaming naniniwala. We will send the message to the Congress. We will send the message to the Senate that Filipino people are still believing on the biblical family. Grabe, ang saya nito. Ang pupunta doon, pamilya, pati mga anak natin. Kasama natin magpupuri, magpapasalamat sa Diyos na ang bansang Pilipinas ay hindi pa po nakukopong ng LGBT spirit na galing sa Amerika at sa Europa. Sino po naniniwala, hindi dadapo ang espiritu na yan sa ating bansa? Kasi we will not be silent. Amen? Sino sa inyo naniniwala, panahon na mamula tayo? Kaya huwag kayong tatahimik, mga kapatid. Huwag kayong tatahimik. Let us be loud. Gamitin natin ang media na tayo ay huwag magiging silent. No? Kung merong isang magbabas, babashin nyo kagad, mga 3,000 kayo, tatahimik lahat yon. Amen. Why don't we do that? Amen. Ha? Sabi mo sa mo, huwag kang maging silent. Pag kayo nagbabasa ng page, sino dito yung mga friends ko na? Taas yung kamay. Ha? Yung kahit hindi ko kayo friends, humingit kayo. Pwede ba yon? Ha? Pwede yun eh. Ha? Maniwala kayo. Pag makialam kayo, huwag kayo maging quiet. Magbigay lang kayo ng mga statement na magbibigay. Like, mahal po namin kayo. But we don't like the agenda and the act. Maglagay kayo ng mga verses, Romans chapter 1, Leviticus, mga ganun. Basta, gamitin nyo yung Bible. Amen? Huwag kayong magsasalita na masakit sa kanila. Let's just speak the truth, the Word of God. Enough na yon. Tama? Wag ko kayo bastang maduduro. Yung isa sabi sa akin, nagbibiro pa sila mag-asawa eh. Alam mo, nagigigil ako eh. Bakit? Ang dami nang babas kay Bishop, ang sarap pagbabarilin. Tingnan mo na, ba't mo gagawin na yun? Babarilin mo po kaagad. Alam ko po, mahal niyo po ako, you want to defend me. You don't need to do that. What you need to do is you stand by yourself. Manindigan kayo. Amen? Ipakita ninyo na ang mga LGBT, mahal ng Panginoon, na hindi silang iligtas. Pero we cannot tolerate. Ang uso kasi sa Amerika, kaya ganun doon, tolerance doon eh. Dito, we cannot tolerate that. Amen. Sino niniwala mahirapan ng demonyong gawing LGBT ang maraming Pilipino? Ha? Mahirapan siya. Bakit? Bata pa lang, ituturo natin sa kanila, mali yan. Yung mga anak nyo, bantayan nyo, baka vice ganda na yan. Baka ang idol niyan, si Boy Abunda na. Pag nakita mo yung pag nagpapalabas si Vice Ganda at nakita nyo, sasabihin nyo sa mga bastos, huwag yung tutularan yan, bakla yan. Kita nyo, bastos yan, huwag kayo maniniwala dyan. Ipag-pray nyo yan, ipag-pray, gaganunin nyo. Si Boy Abunda, huwag kayo basta-basta. Alam nyo ba, ito yung pinakahuli. Ito yung pinakamalungkot na hindi matanggap ng mga LGBT, pero sasabihin ko. Tinanong ko ang mga dalubhasan ng doktor, yung tinatawag po natin mga AIDS Foundation. Nalungkot ako. Yan palang AIDS,
80% to 90% victim pala niyan ay mga LGBT people. Ha? Carrier pala sila ng HIV. Yung mga victim po dito ng HIV, LGBT. Meaning, this spirit carries a curse. We want to save them from HIV virus. Sabi ng doktor, Pastor, matagal na po ako nagwo-work dito sa mga HIV patient. Majority of them are lesbian and gay. Sila kasi po multi-sex sila eh. Ganun po sila eh. Nagke-carry sila ngayon. Alam niyo ba LGBT number 1 carrier ng HIV? Ha? I thought it's the prostitute. No. It's the gay and the lesbian. Prostitute. Parang sinasabi ho dito, tama si Lord eh. Huwag niyong gagawin yan. Because you attract curses in your life. Mahal natin ang tao, but the acts invites curses. The agenda, it invites curses. We cannot do this, kapatid. We don't need to be quiet on this. We have to be loud. Amen. Magagawa ho natin yan una sa panalangin. Maniwala po kayo. Dahilan sa panalangin, magkakaroon breakthrough ang mga Pilipino. Amen. Sino po rito sasabay sa prayer? Mananalangin tayo. Now, dito po ako magwawakas, no? After I read this passage, let me read verse 12, no? Kapatid, verse 12. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Nagpe-pray sila, nakalaya na si Peter, nagpe-pray pa rin. Tuloy-tuloy ang prayer eh. And then verse 13, Peter knocked at the outer entrance and a servant named Rhoda came to answer the door. Verse 14, when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Verse 15, you're out of your mind. They told her. When she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. Ano po ang response ng mga tao? Nagpe-pray sila, mga prayer warrior sila. Sabi ng bata, sino ka? Ako si Peter. Peter, alam mo ba pinag-pray ka namin? Ako. Ikaw ba talaga? Ako nga si Pedro. Hindi, pinag-pray ako nga. Umalis po. Mga prayer warriors, oh, hallelujah. Si Peter andito na. Alam mo sagot nila? Are you out of your mind? Teka muna, ba't ganun? Bakit nila nasabing you're out of your mind? Di ba nagpe-pray ka? You know what? This is the problem. We're praying and we're not expecting. We're praying and we're not expecting. Dapat, pag nagpe-pray ka, kung dumating si Peter, dapat ganito. Dumating si Peter, praise God, sinagot na ni Lord ang prayer natin. Di ba? Eto hindi. Baliw ka ba? Yeah. Because sometimes most of the people, they think we are foolish expecting that Peter will come. Sino sa inyo mataas ang inyong expectation mababago Pilipinas? Nag-expect ka ba? Baka naman kaya hindi ka nanalangin kasi wala ka ng expectation sa heart mo. Baka kaya ka hindi nag-join ng corporate prayer because you are just like them. Wala namang mangyayari ata dyan sa prayer na yan eh. Gusto ko pong ibanggitin sa inyo, meron. Si Bishop Oriel, nag-expect po ako. It's a long, long battle, I believe. But I believe that God would answer to our prayers. God will listen to our prayers. Amen. Tagal na pong nahihirapan ng mga Pilipino. Lagi na lang tayong biktima ng pagsasamantala ng mga tao. Hinubaran tayo ng ating karangalan. Ngayon na ang panahon na manalangin tayo with expectations. Amen? Sino po naniniwala? Uupo ang panibagong presidente natin dahil siya talaga yung binoto, hindi dinaya.
yung PCOS machine na pinaplano nilang dayain, sagot na ng anghel yan sa prayer ko. Amen? Sino naniniwala makikialam ang Panginoon sa ating elections? Hallelujah. Mga kapatid, magre-raise up si Lord ng senador at congressman na meron takot sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, as we pray, let's expect. Because expectation is an expression of faith. Don't just pray, believe. Don't just pray, expect. Apparently on this passage, they were praying, but they were not expecting. But the Lord showed them that it's Peter. Kaya po nung nakita nila si Pedro, bumalik yung kanilang panalangin at expectation. Totoo nga, may nangyari sa atin. Now, prayer ko po sa gabing ito na lahat kayong dumalo rito sa service na ito. Huwag niyong isurrender ang inyong expectation. Ha? Alam niyo po, blessed na blessed ako sa araw na ito dahil nakikita ko mas madami ang magpe-pray sa tagadulos. Amen. Mas maraming maniniwala ngayon sa prayer. Amen. Why? Ikaw mismo kailangan mo ng suddenly. Ikaw mismo kailangan mo ng intervention ng supernaturally. Ikaw mismo kailangan mo ng ma-free sa chains of darkness. At higit sa lahat, ikaw mismo kailangan mo ng liwanag. Alam niyo nung lumabas si Peter, kusang bumukas yung pintuan eh. Then it speak about a new freedom has happened. Ganyan po ang mangyayari sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang ating panalangin. Tuloy-tuloy ang panalangin. Bukas ng umaga, mayroon pa rin panalangin. Hanggang matapos po ang eleksyon, mananalangin tayo. Because our expectation will happen. Amen. Sino sa inyo niniwala sa Mayo, pagdating po ng Hunyo, iba na po ang Pilipinas. Hallelujah. Yung mga kalooban ni Lord ang mangyayari. Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? Tumayo tayo lahat. Sino rito yung magkukommit to pray? Ha? Mga kapatid, maganda yung personal prayer. Personal prayer is good, but corporate prayer is better. It's the best, I tell you. Kaya po, ini-encourage ko po kayo lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka magsasawang manalangin. Sabihin mo, expect from God. Sino rito tinataas ninyo ang expectation ninyo sa family ninyo? Bibiyayaan ng Diyos. Sino sa inyo nag-expect tutulungan ka ni Lord sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo? Hallelujah. Sino rito nag-expect yung mga sakit at karamdaman ng family nyo, bibigyan ng Diyos ng lunas? Amen. Sino sa inyo nag-expect magkakaroon kayo ng bagong breakthrough sa finances, sa job, sa business? Hallelujah. Breakthrough. We could expect. At nag-expect ako ang Pilipinas will never be the same again because God will be with us. Amen. Tasin niyo ang inyong mga kamay. Panginoon, salamat na sa hapong ito nagtungo kami for your word. And your word has spoken, Lord. That as we pray, we could expect from you, Lord. Panginoon, tinataas po namin ang aming bayan, Lord. Tulungan mo, Lord. Nagsusumbong kami sa iyo, Lord. Wala kaming control sa COMELEC. Wala kaming control sa mga politicians. Lord, they can manipulate this election. But Lord, sa hapong ito, nagsusumbong kami sa iyo. Araw-araw lalapit kami sa panalangin, Lord. Humihingi kami ng tulong sa iyo. Pakialaman mo ang bayan namin, Lord. Hayaan mo ang maluklok na Pangulo, Senator, Congressman, Mayor at Governor ay galing sa iyo, Panginoon. Hindi galing sa pandaraya, sa cheating, Lord. Hindi galing sa vote buying, but Lord, galing sa puso mo. And I pray and I declare, God, every chain of darkness will be broken in Jesus' name, Lord. Lord, every place of darkness para sa elections na ito, I pray that your light will shine upon, oh God, in the name of Jesus. At higit sa lahat, Ama, doors will be open, chain will be broken, Lord, because as we pray, our God will help us. Ngayon pa lamang, Ama, excited na kami sa freedom na ibabagay mo sa Pilipinas. Tuloy-tuloy, Panginoon, hindi kami magsasawang manalangin para sa aming bayan. Tuloy-tuloy mananalangin kami para sa aming mga pamilya, sa aming trabaho at hanap buhay, sa pag-aaral ng aming mga anak at ang aming mga mahal sa buhay. Ama, ngayon pa lamang, ine-expect namin na mayroong magandang mangyayari sa bansang Pilipinas. Sa hapong ito, alam namin, ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa mga Pilipino. Ikaw ang magpoprotect sa mga Pilipino at higit sa lahat, ikaw ang magbibigay ng pagpapala sa Pilipino. Sa hapong ito, O Diyos, niluluwa lahat at pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.